Nagkakaroon ng aksidente, magpo-provide sila ng siyempre pang rehabilitation or pang remediation, tapos mawawala na, di ba? Hindi na po ganun ngayon. Una-una, there's a lot of new technology. Una-una yung mga may drones, may social media. So katulad ninyo, nakabantay po kayo, hindi na pwede yung dating panahon na nasa malalayong mga far-flung na lugar ang mga minahan. Hindi talaga natin alam kung ano yung pagpapatakbo nila doon. Ngayon, any thing na pwedeng ipalabas, nag-discoloration yung tubig o kahit ano, ilalabas ka agad. Hindi lang yun. Marami po sa ating mga large-scale operations ngayon ay mga lokal na kumpanya. Okay, different of our big conglomerates are already into mining. Ang ibig ko sabihin, ang gustong kong bigyan ng diin dito is that walang pupuntahan yung mga to eh. Taga rito po sila sa atin, they have a name to protect. Iba sa kanila, yung mga nagmimina, yung mga large scale ay publicly listed sa stock exchange po natin. So, mag-issue lang yung mga EMB or MGB regional directors natin ng notice of violation. Talo na po sila doon kaagad, di ba? So it's very different now in terms of monitoring and compliance also. So gusto ko na rin po ipabahagi sa inyo since we're talking about mining anyway. It's actually the small-scale mining operations that we were worried about. So dahil karamihan po sa kanila, sa mga lugar na marami pong mga deposit, ay illegal. So hindi na mo monitor. May mga lugar katulad ng sa Bicol area, Camarines Norte, sa Caraga, na talagang maraming deposit ng metals. So yung mga kababayan natin, siyempre they don't know any better. Magmimina sila kahit saan. Pero nung 2012, in-issue po ng dating Pangulo, EO 79. So ang Executive Order 79, nailagay po doon na kailangan i-declare sa isang lalawigan na minahang bayan ang isang area. So that's the only area that small-scale mining can be conducted. Para ma-confine siya sa isang area, it's easier to regulate. Recently, siguro 3 months ago, linaunch po namin ang tawag namin Mobile One-Stop Shop for small-scale mining. So nag-i-issue na tayo ngayon ng interim small-scale mining. Nakita po kasi namin from 2012, nag-declare na ng minahang bayan siguro mga all in all 72, if I'm not mistaken, somewhere there, that figure. Pero yung small-scale mining contract mismo para sa each operator dun sa minahang bayan, napaka-konti. So nagtanong kami sa region, bakit hindi masyadong maraming kontrata na are being entered into. Yung ibang mga kababayan natin, siyempre nahihirapan sila sa mga requirements. Okay, they had the difficulty complying with the requirements and even understanding kung anong mga gagawin. So hindi na lang nila itutuloy tapos mag-illegal na lang sila outside the minahang bayan. So ginawa natin ngayon, umiikot tayo sa iba't ibang mga lalawigan at nagtatayo tayo ng one-stop shop. Pero hindi lang po kami. Sinasama namin ibang ahensya ng gobyerno, DOLE, Central Bank. Para lang po sa kaalaman ninyo, lalo na po ang ginto, gusto natin sa Central Bank lahat ibenta. Ang problema natin, hindi po pwede bilhin ng Central Bank pag illegal yung source eh. So it has to be a legal source. Ito ang gusto natin. So far, we've done it in Tibuli, South Cotabato, we've done it in Agusan, Camarines, we did it in the Cordilleras the other day. So itong mga lugar na maraming mining talaga. Masaya po kami, naging magandang pagtugon ng mga tao, pupunta po sila doon. And also, natuturuan sila ng MGB ng environmentally sound methods ng pagmimina. Hindi bawal sa EO 79 ang panggamit ng mercury. Way back pa yun. So, hanggang ngayon, laganap pa rin ang paggamit. So, ang ginagamit naming pag-entice sa mga small-scale miners na
pumasok sa minahang bayan at maging legal. Kasi siyempre, ang binibentahan nila as illegal operators, yung mga middleman, di ba? Mga middleman, hindi sila nababayaran ng sapat. At saka